isip ko. Amen? Thank you, Lord. Amen. Salamat po una sa Diyos. Amen. At salamat sa inyo na welcome ako na magsalita sa unahang ito. Purihin ng Diyos. Atin muna pong palakpakan ng Diyos. Atin po ibuka ang ating labit. Sabihin natin, Hallelujah! Hallelujah! Sabi pa po, Hallelujah! Gising po ba ang lahat? Amen? Taas po ang kamay ng mga pinagpala ng Diyos. Taas po ang kamay ng mga victorious. Taas po ang kamay ng mga more than conqueror. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Atin pong pasalamatan ng Diyos sa umagang ito. Hallelujah. Patuloy po nating itaas ang ating mga kamay sa Diyos. Hallelujah. Thank you, Father God, Lord. We just want to bless you. We just want to worship you, Lord God. Maraming pong salamat, Lord God, sa umagang ito na patuloy na ginawa mo sa bawat sa amin. For you have said in your word, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and we will be glad, Lord God. Panginoon, sa oras pang ito, maraming salamat sa opportunity, Lord God, na nagkasama-sama kaming magkakapatid, Panginoon, upang patuloy na pag-aralan ng iyong mga salita. Ang mga salita mo po, Lord, sabi mo sa iyong mga salita, Thy word is the lamp unto my feet, O Lord God. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita sa umagang ito, Lord God, na aming pagbubulayan, Panginoon. Ang bawat isa, Panginoon, Lord God, na nakikinig, nakaupo sa banal mong presensya, patuloy mong bigyan ng kapangyarihan ng kanilang puso, Panginoon, Lord God. I-open mo ang kanilang spiritual eyes, Panginoon, ang kanilang mga spiritual ears, Panginoon, Lord God, upang marinig nila, Panginoon, Lord God, ang iyong boses, Panginoon, Lord God, that your voice brings transformation in our lives, O God, that your word brings restoration in our life, that your word brings healing in our life. At sa oras pang ito, Lord God, maging ang lingkod mo na gagamitin, Panginoon, Lord God. Hindi po akong makita ang iyong kaluwalhatian, dakilang Diyos ang makita sa aming kalagitnaan at sa aking buhay, Lord God. At sa oras pang ito, Lord God, iyon at mga mapagpalang kamay mo, Lord God, sa buong building na ito, Lord God, sa loob at labas ng building na ito, Lord God. Balutan mo ng banal na dugo, Lord God, at maranasan namin ang iyong presensya, Panginoon, Lord God. At Panginoon, maraming salamat sa banal na Espiritu, Lord God, na magbibigay ng karunungan, magbibigay ng kapayapaan, magbibigay ng kagalakan na habang binubulay namin ang iyong mga salita, ay tatanim sa puso, Panginoon, Lord God. Puso ng bawat isa, Panginoon, nagpapasakop sa iyo, Panginoon. Puso ng bawat isa, Panginoon, Lord God, na tunay, Panginoon, ay tatanggapin ang iyong mga salita. At sa oras na ito, Lord God, ay amin po, Panginoong, idinideclared, Panginoon, ang kapangyarihang ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Lord God, that whatsoever we bind on earth be bound in heaven right now. Whatsoever we loose on earth be loose in heaven right now. Right now, we bind every strongholds in the name of Jesus, O Lord God. Ano man, Panginoon, distraction sa lugar na ito, sa bawat isang nakaupo dakilang Diyos, winawasak po namin yurakan, pinapalayas in the name of Jesus, and go back where you belong right now in the name of Jesus Christ of Nazareth, O God. Right now, O God, we declared your power, your anointing that you said, we lose the power of God over this place, O God. We lose your prosperity, O Lord God. We lose your favor in this place today, O God. Panginoon, Lord, we thank you that you will sanctify this inner court, Father God, Lord. Father, we give you praise, O God, Lord. We thank you for your anointing in my life that destroy every yokes today. In Jesus' name, amen. Come on, give him praise. Sabi ko po, palakpakan ng Diyos. 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 Sabi po ng Panginoon, there will be a revival in this place. There will be a revival in this place. Hallelujah. Amen. So, ang binigay po sa aking theme ay trust and thriving emotionally. Amen. At ang magiging topic po ay, ang sabi po, doon sa nabasa ko, tenacity. Alam niyo po ba ibig ng tenacity? Amen. Ang tenacity po ay yung bang determinado ka, may kasiguraduhan. Amen. Pag may kasiguraduhan ka, may kapayapaan ka.
Amen? Katulad po ng ating mga inawit. Amen? The battles belong to the Lord. Sabi nga, you have won the victory. Taas po ang kamay ng mga victorious woman and men of God today. Amen. Hallelujah. So, ang title po ng ating pag-aaralan sa oras na ito, Lord, ay ang sabi po, how to win the battles of life. Amen? Agree po ba kayo? Na kahit tayo born again na, ay may mga battles po ang ating buhay. Amen. Sabi nga, battles belong to the Lord. Meron po iba't ibang battles po ang ating naranasan. Battle sa pamilya, battle sa financial, battle sa ating sa ating health, battle sa lahat ng bagay, sa ating nakita, battles dito sa church. Amen. But the Lord said, the battles belong to God. Amen. So sa oras pong ito, ay atin pong buksan ang ating banal na kasulatan. Amen. Sa Hebrew 12:1 and 2. Pwede po ba? Amen. Hebrew 12:1 and 2. Amen. So, babasahin ko po sa Ingles. Ang sabi po dito, since we also have a large cloud of witness surrounded us, let us lay aside every hindrance and sin that so easily ensnare us. Let us run with endurance, and the race lies before us. Verse 2, keeping all our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of our faith, for the joy lay before us, and he endured the cross. Read it. He endured the cross, despising the shame, at the right hand of the throne of God. Amen. Purihin po ang pagkakabasa ng banal na kasulatan. Amen. So, ang magandang ilustrasyon po dito, sinabi ko nga po, life has always a journey. Amen. Hindi po tayo naligtas para talagang sitting pretty na lang, lahat ng bagay nasa atin na, wala tayong iisipin. Amen. Pero po tayo ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos. Ang sabi po doon, sa Hebrew 12:1, tayo daw po ay napapaligiran ng maraming witness. Amen? Sino po yung mga witness na yan? Amen. Unang-unang witness natin ng ating pamilya. Amen? Pangalawa, ang mundo. Amen? Lahat ng bagay, amen? Kaya sabi po ay, atin daw pong, tayo daw po ay nasa gitna, nasa kalagitnaan. Para po bang mga boksingero? Para pong mga athlete na napakapaligid sa kanila ay mga parang maraming tao. Maraming tao. Amen. So, ang mga atleta po ay talagang patuloy na nagsasanay, lumalaban. Ang mga atleta, mga boksingero, nakakaramdam yan ng sakit. Amen. Dahil tinatamaan sila. Pero ano po ang nangyayari? Sila po ba ay pinakikita po ba nila sa madlang people na sila ay nasasaktan? Pinakikita po ba nila sa madlang people na sila ay parang defeated at discouraged, disappointed? Hindi po. Amen. Dahil sila ay they are running a race. Amen. Ang sabi po, they are running a race. Meron silang pinupuntirya. May goal sila. Meron silang gustong maatim. Gusto nila na makapagtagumpay dahil nga may crown sila. May salapi pa, may pera. Amen? So tayo po ay ganun din. Tayo po ay inaatasan ng Panginoon na we are running the race. Amen? Sabi ko po, life has a journey. Lagi pong may tayo, sabi nga, di ba pag nagta-travel po tayo, from here to, halimbawa, pupunta po, katulad ni Pastor, pumunta sa Regal, akala niyo po ba madali ang magbiyahe? Akala niyo po ba madali ang, halimbawa, pupunta kami sa resort, amen? Hindi naman basta bababa ka na lang. Magkakaroon ka talaga ng sacrifice para makarating ka at magpasarap ka ng buhay kung ikaw may saan pupunta. Ganon din po ang buhay nating mga Kristiyano. Kaya dapat po tayo ay matatag at itutuon po. Ang sabi po sa Hebrew 12:1, amen? Ang sabi po sa Hebrew 12:1, keeping our eyes on Jesus,
the pioneer and perfecter of our faith. Amen? Sabi po ng Panginoon. So bakit po tayo ay, maraming mga Kristiyano ang hindi makapagtiis sa laban. Amen? Ang gusto po ng Panginoon sa atin ay magpagtiis tayo. Endurance, amen. Perseverance, amen. Hindi po tumawag tayo ng Panginoon as a quitter, amen. Hindi po nais ng Panginoon. Ang desire ng Panginoon sa atin ay patuloy na magpapatuloy. Ano man ang nararanasan mo sa ngayon, sino ka man na nakaupo diyan, ang Lord lang ang nakakaalam at nakakasiyasat ng puso ng bawat isa sa atin sa mga oras na ito. Pero there are times na gusto natin give up. There are times that you want to give up, amen. But God says, no, don't quit, amen. Don't give up because, sabi nga, He is the author and the finisher of our faith. Amen. Siya po ang ating sandigan. Sabi nga, your situation, your trials, ano man ang problema mo sa iyong anak, ano man ang problema mo sa iyong asawa, ano man ang problema mo sa iyong finances, amen, hindi yan dapat mong pagtuunan ng pansin, amen, because Jesus is the author and the finisher of our faith. Pag ikaw ay tumingin sa sitwasyon mo, maaaring ikaw ay pumunta dito na parang kargang-karga mo, amen, ang lahat ng baggage ng buhay. Pero ang sabi ng Panginoon, manatili kang matatag, amen, pagpapalain ka ng Diyos, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sabi nga, si Kristo in-endure niya ang lahat ng hirap. Hindi niya inintindi, duraan siya, sibatin, sikmuraan, lahat ng bagay naranasan ng ating Panginoon. Eh tayo, uulan lang. Amen. Kasama po ako, minsan nagre-reklamo. Amen. Bagyo, itataboy natin sa pangalan ni Jesus dahil sabi nga, in the name of Jesus, we can cast out everything. Kung tayo po ay nanampalataya. Ang sabi po, all things are possible with God, but to those who believe. Amen. Hindi po natatapos ang sinabi ng Panginoong Jesus na, all things are possible. Oh, ang lakas ko pala sa Panginoon. Amen. Ako'y nasa church, amen. Linggo-linggo nasa church ako. Linggo-linggo nasa prayer meeting ako. Amen. Ako'y tither, nagbibigay ako. Pero ang tanong, are you an overcomer? Are you more than conqueror? Amen? Amen. Sa buhay ko po, amen. May oras pa naman, amen. Sa buhay ko po, I fight a good fight of faith nang padala ako ng Panginoon sa States. Amen? Amen. Hindi naman po kaila sa inyo, ay kami may kaunting business. So, hindi ko po naranasan yung naranasan ko sa Amerika. Pero hindi ko po ni-regrets. Amen? Lalo na po ng asawa ko ay ma-hospital. Ma-hospital na ibibil ka ng $200,000. Amen? Himala na lang po kung paano magagawa yon. So, marami pong battles ang ating buhay. Ang ibig kong pong sabihin, amen, yung dinaraanan mo, wala pa yan sa dinaanan ng ating Panginoon. Kaya huwag tayong magreklamo. Bagkus ituon natin ang ating paningin sa author ng ating pananampalataya. Hindi ang author ng pananampalataya ang problema mo sa iyong anak. Hindi author ng iyong pananampalataya ang problema mo sa iyong asawa. Hindi ang author ng pananampalataya ang problema mo sa iyong anak at sa iyong finances at sa iyong health. The author and the finisher of your faith is the name of Jesus Christ. Because there is power in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. Gamitin po natin ang pangalan ni Jesus. Gamitin po natin ang blood ni Jesus. Because the blood of Jesus redeem us. The blood of Jesus restore us. The blood of Jesus revive us. So hindi pwedeng gamitin ang pangalan ni Jesus sa araw-araw mong buhay. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Huwag po kayong matulog. Hallelujah. Amen. Kung inyo lang pong nanamnamin, bubulay-bulayin, amen, uulinigin, ang tinig, huwag po niyo akong tingnan, amen. Kasi marami pong shortcoming ako, amen.
Ang inyong pong tingnan si Jesus, the author and the perfecter of your faith. Amen. Ang aking boses po'y daluyan ng pagpapala lamang ng Panginoon. Kaya hindi po niyo pwedeng titingnan ako from top of my head down to the soles of my feet, oh God. Because the glory of God is in this place. Amen. Hallelujah. So, sabi po, sa 2 Corinthians 9:24, sa Tagalog naman, sabi dito, hindi ba nalalaman na ang paligsahan, takbuhan, lahat ay mananakbo at tumatakbo, ngunit iisa lamang ang nagwawagi ng gantimpala. Kaya tumakbo kayo upang magwagi. Ang galing po ng salita ng Diyos. Kung atin lang pong uunay-unayin, hindi lang po natin binabasa, na kaya lamang natin babasahin ay pag tayo'y pupunta sa church, kaya lang natin babasahin ay pag tayo'y may Bible study, kaya lang natin babasahin ay pagka tayo'y may prayer meeting. Hindi po ganon ang agenda ng Lord. Ang gusto po ng Panginoon ay, you are a walking Bible. Wherever you are, nasa kubeta ka man, ang salita ay nasa puso. Amen. Anin mo ang Biblia kung bitbit mo lang. At hindi mo naman binubulay. Binabasa mo lang na parang comics. Huwag po kayo magagalit sa akin dahil ako po ay talagang ganito pong mangaral. Pag ang banal na espiritu ang nangungusap, bold po tayo. Ang Biblia, amen, hear the Lord today. Ang Biblia po ay hindi lang binibit-bit. Ang Biblia po ay binabasa. Ang Biblia po ay binubulay. Pastor, basta magbasa ako. Tinapos ko ng Genesis to Revelation. Ano, may nabago ba? Palakpakan po natin ng Diyos. Amen. Ang sabi po dito, amen, nalalaman ang paligsahan, takbuhan, lahat tayo'y tumatakbo. Lahat, magmula sa pastor, anuman, fivefold ministry ka man, dumadaan ka ng maraming pagsubok. Pero hindi ka basta lalakad, tatakbo ka. Tatakbo ka, amen. You will be above the situation. You will be above the mountain. What mountain you are carrying when you enter this place? Anong bundok ang daladala mo bago ka pumasok dito sa templong ito, sa banal na templo? Ang sabi nga, you are more than conqueror. Amen? Taas uli ang kamay ng more than conqueror. Amen. Hindi lang tayo victorious. We are above. We are more than conqueror. Pag more than conqueror, upgraded ang faith mo. Upgraded ang iyong pag-ibig sa Diyos. Amen. Hallelujah. Tunay nga po na, ewan ko, sino po nakakaalam ng travail? Travailing prayer. Taas po ang kamay. Ng travailing prayer. Alam ni Pastor yon? Amen. Alam niyo po, bago po ako, sa Diyos po ang kapurihan, bago po ako umakyat dito, at bago po, ito po yung matagal nang ibinigay sa akin, itong topic na tenacity. Pero napakadami po. Pag inano mo yung tenacity, napakadami talaga. Pero alam ng Diyos ang pangangailangan ng bayan. Maaring naririto ka, pero punong-puno ka ng kargamento. Parang ikaw ay nag-hiking na hindi ka makaahon sa bundok dahil bitbit mo ang iyong backpack na punong-puno naman ng mga kung ano-anong dapat dalhin. Ganun po ang buhay natin. Pero sinabi ko sa Lord, Panginoon, binigyan po ako ng topic. Amen. Pero gusto ko po, Lord, ay yung kailangan ng bayan, yung kailangan nila na marinig, yung kailangan nila na there will be a transformation when you speak to them through my mouth. So ito po ang binigay sa akin na winning the battles of the storms of life. Amen. So ngayon po, ang sinasabi ko po, takbo tayo, takbo. Hindi tayo manghihina. Amen. So balik nga po doon sa aking asawa. Nung time po ngayon, nung operasyon niya, ay nakasurvive pa po ang asawa ko ng, I think, 5 years. Amen. Pero minsan, alam niyo po, kung may sinasabi tayong may plano ang Diyos, ang kaaway ay may plano rin. Amen.
Yun, hindi naiintindihan ng madaming churches, amen? There will be a spiritual battle. There will be a spiritual warfare. So kailangan marinig ninyo na mayroong warfare. Hindi ko mo tayo ay naririto, amen, ay puro sarap na lang at ginhawa. Meron po tayong, we will fight a good fight of faith, amen? So nung time na yun, 5 years pa siya nakasurvive. Then, nung time po na yon ay, yun nga po, 2:05, nawala na po si Pastor Max. So ako na lang ang natitira. Pero alam niyo po, dahil nga sa presensya ng Diyos, at talagang mahal ko po ang Diyos, amen? May mga pagkukulang, pero talagang alam ng Diyos ang pagmamahal ko sa Kanya. Dahil hindi po ako magtitiis, amen? Hindi ako magtitiis, amen, ng paglilingkod sa Kanya kung hindi ko siya mahal. From the beginning to the end, na mawala ang hininga ng aking asawa, hindi ako tumigil na maglingkod sa Kanya, amen. Unang-una ang deep relationship ko sa Panginoon, amen. Ang paglilingkod po ay hindi lang outside. The best is the inner court, the inner side mo. Madali pong magsalita dito. Madaling mag-preach, amen. Pero ang tanong, amen, tumatakbo ka ba? Are you fighting a good fight of faith? O pagka ikaw ay mayroong kaunting pagsubok, pati pamilya mo ay hindi na payapa at may kaguluhan na, ang mga anak mo hindi na makalapit sa iyo dahil takot at may kaguluhan na. Kaya ngayon po, makinig tayo sa sinasabi ng Panginoon. Amen? Ako'y daluyan lang po ng pagpapala ng Diyos. Ang sabi po ng Panginoon sa oras na ito, amen, you must run. Amen? Run with perseverance. Hindi tayo papatay-patay. Run with endurance. Amen? Yun po ang nais ng Diyos sa bawat sa atin. Sabi po, be a winner. Be a winner. Lagi kang mananagumpay. Paano yan, Pastor Tita? Tao lang naman ako. Pero ibang klaseng tao ka. May Diyos ka. You're living the supernatural realm. Amen? Kung sasabihin mong tao ka lang, amen, ba't ka narito? Amen. Nakukuha po ninyo? Huwag natin laging sabihin, tao lang tayo. Anak tayo na Diyos. Nabubuhay tayo ng may pananampalataya. Kaya you will never give up. You will never give up. Amen? If I can do, you can all do those things. Amen? Aba, bumalik ka kaya sa States nang dala mo talaga'y pananampalataya galing States. Amen? Ay, ewan ko, baka taranta na. Kung wala man po akong bills ngayon, may bills po ako sa health. Sa health. Napakalaki po. Amen? But because of faith, walking by faith, not by sight. Kasi kung titingin ako sa aking nalabas na ay talagang madadown ka. Dahil kumbaga, hindi mo na ma-enjoy, kumbaga, sa mundo sabihin, hindi mo na ma-enjoy ang lagi ka na lang gamot. But God knows our heart. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. How to win the battles of life. Amen? Kailangan po ang disiplina. Lagi pong maging overcomer tayo. Amen? Huwag po nating sabihin, kayang-kaya ko yan. Subukan mo mawalan ka ng asawa at mawalan ka ng anak. Kung madali ang buhay. Amen? Minsan dumarating sa buhay ko. Minsan, noon yun, na nasa States. Amen? Na, paano ito? Wala akong anak. Sino mag-aalaga? Yan, naging tormenting. Sino kaya ang mag-aalaga saan? Kapatid, may pamilya yan. Hindi mo pwedeng asahan. Ay nga lang, may sakit ka, hindi ka masyadong maanuhan Malala yan Ayun pa, pag kayo dumating sa Pero salamat sa Diyos, may mga kapatid ako na talagang hinihipo ng Panginoon. Pero ang sabi ko, without faith, you cannot please God. Amen? Sabi nga, all things are possible with God to those who believe. So kung kayo po'y nananampalataya, magaganap anuman ang hiniling mo sa Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. So, tayo po ay nasa spiritual journey. Amen.
Yung po sinasabing spiritual journey, ay nga po sinabi ko kanina na tayo'y parang atleta. So, yung pong atleta ay mayroon po yung goal. May prize, amen? Pero din tayo, we have the price to pay too. Hindi po tayo po pwede na tayo ay nagpapakahirap, wala po. Kayo, ang bawat sa inyo, alam ko na kayo ay may ginagampanan para sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon. But you will reap the harvest in a perfect time. At maaari po ngayon ay nararanasan na rin po ninyo na nire-reap ninyo ang harvest. Amen. So, sabi po sa Hebrew 12:1 and 2, nandun pa rin po tayo, fixing our eyes, the pioneer and perfecting of our faith. For the joy before Him endured the cross, scorning the shame, and the right hand at the throne of God. Amen. So, paano po? Paano po natin masasabi na tayo ay nakapix ang ating, paano po, ano pang gagawin natin? Anong gagawin? Keep your eyes to Jesus. Amen. So, wag po tayong titingin. Wag tayong lilingon. Amen. Marami po sa atin, amen. Bit-bit na ang Biblia. Amen. Bit-bit na ang Biblia. Lingon pa ng lingon. Ayang si kapatid na yan. Ay talagang yan, ganyan. Amen. Bla, 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 bla. Mimita, mimita, mimita. Amen. Hindi po ganun ang sinasabing may fix. Ipinipix ang kanyang mga mata sa Panginoon. Keep your eyes to Jesus. Amen. Paano? Si Jesus, hindi ko naman nakikita. Ay dito, ay mahirap nga, dala lang natin eh. Lahat, deforma tayo. Amen. Dala-dala natin, bit-bit natin ang ating Biblia. Hindi ko po nadala ang aking Biblia, sobrang laki. Amen. Bit-bit natin ang ating Biblia. Ito po ay not to condemn anybody, to teach, rebuke. Amen. Bit-bit nga natin ang ating Biblia. Ay naamag na, hindi pa natin nabubuksan. Hindi po ganon. Amen. Ang kailangan po ng Diyos ay meron tayong i-fix natin ang ating mga mata kay Jesus. Mapipix lang natin ang ating mata kay Jesus kung bubulayin natin ang kanya mga salita. At ano ba ang sitwasyon mo ngayon? Kailangan mo ba ang pera? Nandiyan sa Biblia. Kailangan mo kagalingan? Nasa Biblia. Kailangan mo ang kaligtasan ng iyong asawa? Nasa Biblia. Kailangan mo ang kaayusan ng iyong pamilya? Nasa Biblia. Hindi tayo turo ng turo, hindi naman natin maayos. Ang mismong atin. What a sad life. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Kayo po na may tumawa. Ako naman po yun. Pagka naman po na rin, nagtuturo, nakaganyan ay ito na sabi ko, Diyos ko, Panginoon. But sabi nga ng mentor ko, whatever the Lord, the Spirit of the Lord is leading you to do, even simangutan ka, even tawanan ka, even iniigdor ang boses mo, go ahead, Pastor Tita, God is with you. Amen! Hallelujah! Amen. Minsan ang katotohanan po masakit. Pero kung ang katotohanan na isa sa puso mo, at iyong lalakaran, lalaya po tayo. Yun ang sinasabi sa Biblia ng, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and I will be glad. Amen. Amen. Tawa naman po kayo diyan. Amen. Sabi, drop the weight. Amen. Sabi ko nga po kanina, nandun pa rin po tayo sa Hebrew. Ganyan po sir. Amen. Drop the weight. Ano ba ang kabigatan mo nung pumasok ka dito? Ano ba ang kabigatan mo pagdating mo sa bahay? Asawa mo? Mga hugasing pinggan? Ano ba ang kabigatan mo? Sabi nga holy tayo. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Paglabas mo pa lang diyan, may tanikala ka na. Bakit? Ha? May sasalubong sa'yo. Amen? Na hindi mo magugustuhan. Ay di nakaabang ang tanikala ng marit. But in Jesus' name, it will not happen to this church in the name of Jesus. Amen? So palakpakan muna natin po ang Panginoon. Pasensya na po kayo. Dahil ako'y galing sa Revival Church. Amen? Kaya doon,
Kaya po mahilig akong magpapalakpak. Wala pong natutulog doon. Amen. Laging palakpak. Hallelujah. Shekerobo tokotobe. Amen. Hallelujah. Amen. Hindi po ako ibang nasyon. Amen. Ako po'y tunay na anak ng Diyos. I'm the chosen one. Amen. To God be the glory. Sabi po, drop the weight. Ano ba yung weight na yan? Yung worry, yung fear. Amen. At marami po yung may emotional baggage. Amen. Yung pong emotional baggage sa sinasabi, kaya nga sabi, drop the weight. Yun po ay kasama na. Minsan may mga past events tayo. Huwag kayong tatanggi, mga mag-asawa. Amen. May mga emotional pain. May emotional hearts. Amen. Aminin ko po, matagal bago ko na-unload ang aking emotional baggage. Matagal po. Aminin natin, huwag tayo maging plastic. Dahil hindi po yun basta. Lalo na pag nakaranas ka ng hindi mo nararanasan sa buhay, sa iyong asawa, yun ay laging, kumbaga, ina-upgrade pa, ganyan. Magbubukhain ka pang kawa-awa, amen. But, kung ikay mababad sa presensya ng Diyos at sa salita ng Diyos, amen, unti-unting God will get rid of it, amen. At alam mo, kung ikay pinatawad na ng Panginoon, hindi mo na malimit banggitin ang mga bagay na yon at hindi ka naiiyak dahil yung emotional pain, emotional baggage, amen, need emotional healing. At ang makapagpapagaling lang doon ay ang salita ng Diyos, amen. Marami sa Kristiyano, amen, lalo na nakaranas sila ng kanilang, kumbaga, physical abuse, mentally abuse, marami po yan. Ang sakit ng mga ganon ay emotional baggage, emotional pain, emotional hearts. But today, God is speaking to each and every one of us who experience emotional pain and emotional hearts. Amen. Maging as a pastor, dumaan ako, lalo na pagka mawala ang asawa ko dahil ayaw nila ng babaeng natayo. So marami po akong emotional pain na naranasan. Dumanas ako ng ang lahat ng senior na musician ko kompleto. May conga, may kompleto. Lahat. 2 piano, kompleto. Iniwan ako dahil ayaw ng babae. So yun po masakit sa akin dahil ang tagal naming mag-asawa na nag-nurtured sa kanila. Pero yun po, dahil nga sa I walk by faith, not by sight, ang ginawa ko, nag-speak ang Holy Spirit sa akin, i-gather mo ang youth mo. Ang youth, 7 sila. So, in-encourage ko sila na in 1 month, magpe-prayer and fasting kami sa church, crying, travailing unto the presence of God. They spoke in tongues. Yung mga kabataang yon. Nung po ang ginawa ng Panginoon, mawala yung alam. Ito po sa Diyos ang kapurihan, naganap po talaga. Naganap. Dahil nga, pag ikaw ay talagang honest ka sa Lord na wala kang magagawa kundi ikaw, hindi mo pwede silang kainisan, hindi mo sila pwedeng, makakaramdam ka ng inis sa kanila. Pero yun ay hindi maganda as a pastor, as for me, as a pastor. So alam niyo pong ginawa ng Panginoon, sa huling araw, nag-speak in tongues talaga sila. Ay yung mga kabataan po yun. Alam niyo po, yung lahat na 2 piano, 1 conga, 1 bass guitar, 1 lead guitar, at saka yung mga tambourine na ganyan, lahat pinilap ni Lord. Sino po ang ginamit? Yung mga youth. Amen? Palakpakan po natin ng Panginoon. Gumawa po ng himala ang Panginoon dahil if you walk by faith, God is listening to you. Amen? Kaya ini-encourage ko po ang bawat isa. Amen? Sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, lumapit kayong napapagal at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Alam po ng Diyos kung sino ang may kapagalan. Alam po ng Diyos kung sino ang itatouch sa araw na ito. Pero ang sabi nga po, ang Diyos ay hindi natutulog. Ang Diyos ay buhay. If you fix your eyes unto Jesus, He will restore you. He will revive you. He will rekindle the fire in you. Amen. So marami po na ang mga Kristiyano ngayon ay patay na ang apoy. Ano po yung apoy? Amen. Apoy ng pasasalamat,
apoy ng pagpupuri, apoy ng pagbabasa, apoy ng paglilingkod na ginagawa na laang natin parang activity ang lahat ng bagay. Pero actually, kulang tayo sa salita ng Diyos. Kulang tayo sa babad ng presensya ng Diyos. Pero hindi po nais ng Diyos ang burnt offering. Ang nais po ng Diyos ay ang totoong bring a sacrifice of praise. Yung pang paglilingkod na may sakripisyo. Yung pang paglilingkod na may pagtitiis. Yung pang sa paglilingkod na may kagalakan na hindi lamang po napapilitan. Hallelujah! Palakpakan natin ng Diyos na buhay. Hindi po natin po pwedeng gawing obligasyon. Karabata. Could you please turn obligation to commitment? Commitment po yan sa Diyos. Ang iyong personal relationship sa Diyos, commitment mo. Ang pagbabasa mo sa Diyos, pagbabasa mo ng banal na kasulatan, commitment mo. Ang pagkalinga mo sa mga nangangailangan, pagkalinga mo sa mga orphans, pagkalinga mo sa widows, yan ay commitment mo. Hindi mo obligasyon. Amen? Hallelujah! Nariyan pa po ba kayo? Nariyan pa po ba kayo? Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Ang sabi po, sabi ng Panginoon sa Philippians 4:6, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pasasalamat at ipakikilala nyo ang inyong kahilingan. Amen. Huwag daw kayong mabalisa kung nakapix ang eyes mo kay Jesus. Amen. And you want to win the battles of your life. Amen. Tayo ay dumulog sa Kanya. Alisin natin, tanggalin natin ang pagkabalisa. Pero hindi mo matatanggal ang pagkabalisa mo kung hindi ka kukuha, bubunot sa salita ni Jesus at iyong ibabalik kay Jesucristo. Ano ba? Ito, gamitin mo kung nababalisa ka. At kung ano nariyan, i-meditate mo, ibalik mo sa Kanya. Ang Diyos ay hindi nangangailangan ng mahabang panalangin. Ang Diyos ay nangangailangan ng Kanyang mga salita na ibabalik mo at ipapaunawa sa iyo ng banal na Espiritu kung anong gusto niyang gawin mo sa panahon ng kagulumihanan. Amen. Tayo po'y tinuturuan ng banal na Espiritu dahil marami pa pong bagay ang kulang sa ating, maging sa ako. Maging sa akin, marami pa pong bagay. Ang Diyos hindi nangangailangan ng maraming ritual na panalangin. If you fix your eyes unto Jesus, He is the perfecter of your faith. Amen. Magagawa mong bunutin na lang ang Kanyang mga salita at gawin mo't ibalik mo sa Panginoon ang Kanyang mga salita. Pamagitan ng panalangin leading by the Holy Spirit, ang Panginoon, tutugunin ka. And you can fight a good fight of faith. Amen. Kaya ko po nang sasabi ito, amen, naranasan ko pong mag-isa sa buhay for siguro 30 years old, hindi, mga 20 years, naranasan ko mag-isa sa buhay. Kung walang dadalaw sa akin, alam niyo po, ang tayo ko, nakakulong ako sa kwarto. Kaya hanggang ngayon, dala-dala ko pa. Nakakulong ako sa kwarto. Last 2 days po, hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. Wala naman po akong, nag-ano lang po ako, nagme-meditate lang ako. Pero ako po'y talagang pagana ang mata ko. Iyak na ako ng iyak. Iyak na ako ng iyak. Iyak na iyak ako. Pero yun po ang sinasabing travail prayer. Travailing prayer. A woman that giving birth, amen, sa presensya ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Hallelujah. Abi, sa pamamagitan ng panalangin. Kaya hindi po yung tayo mananalangin pag narito lang tayo sa simbahan. Kahit kayo naglalakad, kausap niyo ang Panginoon. Saan man dako kayo pumunta, nasa kubeta man kayo, nagsasaing, kausap niyo ang Panginoon. Amen. At ang powerful na prayer po, amen, if you're walking by faith, not by sight, it's a prayer of declaration. Get the word of God, amen. I-saturate at sanctify mo sa puso mo. Bring it back to God, and it answers. Amen, hallelujah. Purihin po ang Diyos. So,
tayo po ay, when we are praying, sabi nga po, dahil sa Philippians 4:6, sabi, keep praying. Sabi po, keep praying, keep praying. Sabi nga, unstoppable prayer, maging sa isip mo, yun po ay karakter ng isang mananampalataya. Hindi lang po yung iintayin mo ang Bible study, iintayin mo ang hapon, iintayin mo, wherever you are, whatever you do, you can talk to God. Amen. Alam ko po ginagawa natin yan, pero sabi nga, ang salita ng Diyos ay paulit-ulit na nagtuturo sa bawat isa na tumatanggap. Pag hindi ka tumatanggap, bahala ka na sa iyong sarili. Amen. Sabi nga, keep praying, keep believing. Amen. Ay kahit ma-pray ka ng pray, kung ikaw naman ay laging may duda. Amen. Ay kailangan manampalataya ka at isa sa buhay mo. You will walk by faith, not by sight. Amen. At keep fighting a good fight of faith. Keep walking in righteousness. Amen. Kaya yun pong medyo sakang pa. Amen. Sakang, ibig sabihin minsan, ano ka, di ba po sabi, ang hapon daw gayang lumakad. Sabi, isa sa mundo, isa pagano. Holy sa linggo, amen. Holy pag Tuesday, amen. But the following days, wala na. Only you. Amen. Palakpakan muna po natin ng Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Do you know that every battle that you are facing can be turned into blessing? Ang bawat battle na ating nararanasan, kinanta natin, He won the victory. Ang bawat battle na ating nararanasan, thank you. Ang lahat ng mga pagsubok, yung storms of life, amen, yan ay mapapagtagumpayan natin. Bakit? Dahil kay Kristo. Amen. Kung inyo lang pong nanamnamin ang salita ng Diyos, amen, kung wala po ang salita ng Diyos, kasi si Kristo naman hindi naman bababa sa tabi mo eh. Sasabihin, anak, ano ka? Kailangan mo ang kanyang mga salita. Amen. Para magkaroon ka ng kapayapaan. Philippians 3:14. Nasabi ko na ito, I press on toward the goal to win and press for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Amen. Tandaan po niyo, si Paul ang sumulat ito ng Philippians 3:14. Amen. Nasaan po si Paul ng time na yon? Nasa prison cell. Okay pa? Nasa bilangguan. Pero sa kabila ng kanyang dinaraanan, sa kabila ng ginagawa sa kanya, amen, saan siya nanatili? Sa presensya ng Diyos, amen. So hindi niya tiningnan. Stop looking back, amen. Hindi tiningnan ni Paul na siya'y pinagbabato. Kinutya, amen. Pero ang ginawa niya talaga ay he pressed on toward the goal. Dahil may premyo, kumbaga may prize po tayo. Kaya sa ating mga Kristiyano, never look back. Never give up. Amen? Never give up. So, ang nakita ko pong keywords dito sa Philippians 3:14 is, I press on. Amen? Ang tenacity po, dapat meron po tayong endurance. May perseverance po tayo. Perseverance ay katatagan. Ang ibig sabihin po ay katatagan. At hindi ka na magkakaroon ng katatagan if you are going not to release the faith. Amen? Yung may pananampalataya po. At paano mo makukuha ang pananampalataya? Sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Kahit magaling ka pang worship leader, kung hindi ka marunong magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Amen? Kahit magaling ka pang gitarista, kung hindi, yung malalim ang relasyon, madidiscern na ikaw ay basta lang tumayo. We're not a performer. We are a worshiper. Stop being a performer. You are a worshiper. That's why God destined you in this place to be sanctified, to be holy, to be set apart for the glory of God. So stop playing with God. Amen. Hindi ito entablado. Hindi ito entablado. As the Spirit leads me, I will speak.
Hindi ito entablado, hindi po ito performance. Amen. Hindi ito performer. We are all worshiper in this place. And you watch, the church will grow so fast. God is looking for a man and woman whose life is set apart for the glory of God. I repeat it again. God is looking for a man and woman, children of God, who is set apart for the glory of God. And you watch, the anointing is heavy. Ang kapangyarihan ng Diyos ay dadaloy. Ang kapangyarihan ng Diyos ay bubuhos. Ang kapangyarihan ng Diyos ay bubuhos maging sa iyong finances, maging sa iyong mga anak, maging sa iyong kapitbahay, maging sa iyong pamilya, ang kapangyarihan ng Panginoon. Stop playing with God. We are in the end times. That's why God says, you pressed on toward the goal to win the prize which God has called. Tinawag tayo ng Diyos. Hindi tayo pinabayaan. Sa panahon ng ating kagipitan, sa panahon na ikay may depression, sa panahon ng ikay may kailangan, sa panahon ng ikaw ay agaw buhay, ang Diyos, hindi mababago ang calling ng Panginoon sa iyo. Hindi pwedeng i-thwart, hindi pwedeng ialis, hindi pwedeng denied ang access mo as a man and woman of God who are walking by faith, not by sight. Ito po ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang bayan. Stop playing. When you dedicate God, set apart for the glory of God. You must set apart for the glory of God. Lahat ng yan ipagsusulit natin, pagharap natin sa Panginoon. Ito po sa Diyos ang kapurihan. Ako po talaga, baka sabihin ng iba, masyado naman yan si Pastor Tita. Naging ano po, kasi po yung asawa ko, si Pastor Max, yung po talaga, Saturday, nagkukulong yon. Pero pag tumayo siya sa pulpito, talaga may apoy. Opo, mahusay siya sa ng scrutinize ng salita ng Diyos. Pag Diyos ay tumayo sa pulpito, talaga pong bumubuhos ang kapangyarihan ng Diyos, humahagulhol. Kaya lahat kami, nagpo-flow in the congregation, humahagulhol po kami lahat. Kaya yun po, inamimiss ko talaga. Bakit po? You must set apart for God. Para ka sa Diyos. Hindi, Pastor Tita, ano yung bibig sabihin? Hindi ako magtatrabaho. Magtatrabaho ka. But you need to set apart your life for the glory of God. Sabi nga, He is the author and the perfecter of our faith. Amen. May prize po tayo. Nakakalungkot po kung yung prize tayo, yung pagharap natin, pag namatay tayo, pagharap natin sa Panginoon ay hindi. Sabihin, you are not belong to here. You go there. Ito po ay spiritual evaluation. Amen? Ito po ay hindi for condemnation. Ito po ay for conviction because the Holy Spirit is speaking to each and every one of us today. Amen? Maging seryoso po tayo sa paglilingkod. Hindi basta lang tayo, ay tayo na, may gawain. Okay, huwag po natin gawing ritual na masyado. Gawin po natin na talaga may dedication na magmula pa sa iyong bahay. Ikaw ay puspos na ng kapangyarihan ng Panginoon. Humingi ka na ng tawad. Huwag mo nang dalhin dito. Amen. Sabi nga, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Press on. Kailangan mo talaga ang katatagan. Amen. Kailangan mo rin mag-focus and sabi toward the goal. May goal tayo. Hindi ang goal natin dahil minamarka na ka, mapalapit tayo sa pastor, mapalapit tayo kay Sister Lily, mapalapit tayo din mapalapit tayo kay Sister. No! Not that kind of thing. Ang kailangan na may goal tayo, we have the price to pay. May goal tayo. At hindi tayo magsusulit sa bawat sa atin, magsusulit tayo doon. Kaya kahit ano pong mangyari, hindi po talaga, alam ko, tinawag po ako ng Panginoon. Tinawag ako ng Diyos. Kaya ang goal ko po, nag-stand ako sa goal ko. Media, speaking engagement, nag-stand po ako ng ganon. Sapagkat nag-transition po ang buhay ko, so I must obey what God is telling me to do. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Sa pa pong example, amen?
Nung po kami nasa Hawaii ni Pastor Max, amen. Kaya ito po ay reminder. Ito po ay spiritual evaluation. Kumbaga ito po ay a message of restoration and a message of rekindling the fire of the body of Christ, amen. A message of revival, amen. Nung po kami nandun ni Pastor Max, hindi pa po siya pastor. Parang deacons pa lang po ng CGM si Pastor Max noon. Meron po siya, hindi, pastor na po pala dahil from United States, from California, nag-flight po kami mag-asawa to Hawaii. So, ang nangyari po noon, may pastor na inano kami, dumalaw kami sa ospital sa mother ko dahil nag-aagaw buhay na nga pala noon. Tapos meron at the same time, nag-aagaw buhay ang ina ko, meron naman sa kabila, sa ICU, na pastor. Na iniwan niya ang kanyang church dito sa Pilipinas, sa Bicol. Ang request ng asawa, pastor, kayo po pala yung pastor, sabi kay Pastor Max. Of course, lagi kami magkasama. Amen? So, ako naman, nag-agree lang sa kanya. Ngayon, sabi nung nakakasalita pa yung pastor, Pastor, makarecover lang ako. Babalik na po ako ng Pilipinas. Sabi nung asawa din. Dahil yun nga, kinuwento ng babae, na iniwan daw niya yung kanyang dahil siya ay nagpunta ng Hawaii. Ang sabi makarecover lang daw. Alam niyo po ba? Kaya mahirap pong talikuran ng tawag ng Panginoon. Pag tinawag ka, hindi na po nakauwi, namatay na. Kasunod ng nanay ko. So, ang sinasabi ko po, God's calling is irrevocable. Pero ang calling ng God, marami kang pagsubok na dadaanan. Amen? Marami ka. Minsan ang kapalit anak, ang kapalit asawa, ang kapalit yung kabuhayan mo. Like me, totally parang nawala ng lahat. Amen? Saan ka naman nakatala na hindi ka naman sapol, hindi ka naman nagbibiyahe, may sasakyan ka. Okay? Pero bibili ako. Bibili ako ng kotse. Amen? Ka nakatala. Pero dahil durog na ang pagkatao ko. Hindi ko na iniintindihan sasabihin ninyo. Hindi ko iniintindihan sasabihin ng kapitbahay. Hindi ko iniintindihan sasabihin ng mga kapatid ko. Amen? Nawala lahat, parang nawala. Pero salamat sa Diyos sa pananampalatayang ibinigay niya. Sapagkat kung wala kang pananampalataya, amen, paano ka makaka-stand sa journey of life, sa battle of life, paano ka? So, ang ibig ko pong sabihin, walang urungan. Never give up. Talk to your neighbor. Amen, neighbor. Never give up. Sabi mo sa katabi mo, never give up. Never give up. Amen. Amen. So, marami pong estratehiya ang kaaway. Amen. But God says, press on toward the goal. Maraming ginagawa ang kaaway. Amen. Pero sabi ng Panginoon, press on toward the prize. Hallelujah. Ano na bang oras? Thank you, Lord. Sabi nga, the prize that we are going to get is not money. The prize is the calling of God that cannot be replaced. Ang prize, amen, the prize is higher. The price is higher faith and higher purpose. Amen? Ang Panginoon po ay naghahanap ng mga babae at lalaking may tunay na pananampalataya. Hindi gumigewang-gewang na pananampalataya na pag dumating ang bagyo, hindi na maipinta ang mukha, hindi mo na makausap, hindi ka napapansinin dahil mayroon palang dinaraang pagsubok. Arise and shine. Sabi po sa Isaiah 60 verse 1, arise and shine, for the glory of God is risen upon you. Amen. Paano naman ako, pastora, makakapag-arise na rin ang aking asawa binugbog ako? Paano naman, pastora, aring aking asawa nag-inom na naman. Sabi ko nga, amen. Kung ang glory ng Panginoon ay nasa sa iyo, talaga kailangan mong endurance, perseverance. Ay talagang ipapakita mo ang glory. Hindi yung pagkangasawa mo'y nakainom, puputak ka ng puputak na para kang inahing manok. So,
Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Mga persecutions. Amen. Marami po ako natanggap na persecutions. Pero ang Diyos ang nagbigay sa akin ng kalakasan. Bakit ako magre-react kung hindi naman totoo, Pastor? Amen? Ha? So go on. Move on. Moving forward. Lift up your heads. Dahil kasama mo ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Maaaring kayo'y nakakaranas ng unending kumbaga battle sa iyong finances. Pero ang sabi ng Panginoon, in the name of Jesus, trust in the Lord with all your heart. Lean not unto your own understanding, and He will acknowledge and give you directions. Amen. Sabi nga, lagi lang po tayo magtitiwala sa Diyos. Amen. Lagi lang po. Kasi hindi po natin maiiwasan ng delay. Minsan nakala natin hindi na darating, pero yung pala on the way na. God is speaking to somebody in the name of Jesus. Amen. Na yung delays na sinasabi mo, it's on the way in Jesus' name. Yung sinasabi mong battles na unending battles, amen, yan ay training mo as an athlete of Jesus Christ. Amen. Yung battles na nararanasan mo, yan ang iyong eskwelahan. Amen. Eskwelahan na ikaw ay makapagpapatotoo. Eskwelahan na ikaw ay tunay na ibinigyan ng anointing ng Panginoon. Dahil kung paano ka naman makapag-preach o makapagsasabi, makapagkakaunsil sa mag-asawa kung hindi mo naman naranasan ang mga bagay na naranasan yung mag-asawa. Anong sasabihin mo? Bubuklatin mo ang libro, personal na libro ni Mike Murdock at sasabihin mo, ganito ang sinasabi ni Mike Murdock, ganito ang sinasabi ni Bill Winston. No. Kailangan maranasan mo as a training ground. Amen. So that you can be a powerful woman of God that speak the truth, and bring transformation to those who are hearing the voice of truth. Amen. Palakpakan natin ang Diyos sa ating kalagitnaan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kayo po ba'y pinagpala sa umagang ito? Amen. Pag ang Diyos po ang kumilos talaga, madami po akong inilagay. Pero ang sabi ng banal na Espiritu, bitiwan mo. Ayan po. At ako'y mag-flow sa banal na Espiritu. Kaya sa umaga pong ito, sa Diyos ang kapurihan, tayo pong lahat ay tumayo. At ibigyan po natin ng galang ang presensya ng Panginoon sa umagang ito. Thank you, Father God, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Meron po tayong ang ating musician. Pwede pong pa-background ang ating last prayer. Thank you, Father God. Lord, thank you. Thank you for who you are. Thank you, Father God. Marami pong salamat, Lord. Salamat na ikaw ay Diyos na buhay na kumilos sa aming kalagitnaan, Lord God. Salamat sa iyong mapagpala, Panginoong biyaya, Panginoon. Your grace is sufficient for us, Lord. Marami pong salamat, dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus. Sa gabay at patnubay ng banal na Espiritu, Lord God. Naririto po sila sa banal mong harapan. Kilala mo ang bawat isa. Kilala mo, Panginoon, ang kanila, Panginoong mga idinaraing, ang iniluluha ng bawat isa na naririto, nakatayo sa banal mong presensya. Bilang paggalang, Panginoon, at pag-acknowledge na ikaw ang Diyos na kasama namin, Lord. Ikaw ang Diyos na humipo sa bawat puso ng bawat isa na nakinig ng iyong mga salita, Lord God. Ang desire ng puso namin, Panginoon, Lord, ay patuloy kaming makapagtagumpay sa gitna ng storms of life, sa gitna ng battles of life, physically, spiritually, emotionally, and financially, Father God. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na kung kami tatawag sa iyo, ay papakita mo na ang himala mo, Panginoon, sa umagang ito. Panginoon, magpakita ka ng himalang bagay, Lord God, ng bawat isa na nakatayo sa iyong banal na presensya, Panginoon, ay you will restore them. You will rekindle the fire with them. You will transform them, O God. You will give them a divine connection for all that they need, Father God, Lord.
Marami pong salamat, Lord God, na patuloy, Panginoon, na sinabi mo sa iyong mga salita, Lord God, that we are not only the hearer of the word, but we are a doer of the word. Panginoon, sa oras na ito, Lord God, turuan mo ang bawat puso, Panginoon, Lord, na makinig at magsagawa ng iyong mga salita, Lord God. Father God, ignite the fire inside of each and every one who are in this place tonight, Father God, Lord. Sila, Panginoong, may mga pangangailangan, dakilang Diyos, salamat sa katugunan, because you are there, Jehovah Jireh, Lord God. Sila na may mga karamdaman, Panginoon, you are there, Jehovah Rapha, O God. Sila na naguguluhan, you are Jehovah Nissi, Father God, Lord. Panginoon, touch your people once again, O God. I declared, O God, Lord, the blood of Jesus, O God, the blood of Jesus, the blood of Jesus cover each and everyone who hear your voice, O God. As we are standing in your presence today, Father God, may your glory, O God, be rested upon our lives. Manifest your glory, O God. Manifest your breakthrough, Father God, Lord. Manifest your overflow, Father God. I declare blessing upon your people today, and we cover this area, O God, and even our family, O God. Even Pastor Gromo and Sister Alma, Father God, Lord. Bless them, O God, Lord. Lord, we thank you for the strength that you have been given to them, O God. Empower them, O God, as they continue to do the work. Father God, you bless them. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah.